at makapag-take advantage sila dito po sa West Philippine Sea. Kaya nga po, hindi kayo nakakalata na at this early, grabe po ang pagmamahal nila sa politika. Sinimulan agad yung pamumulitika po. Gusto nang iupo si Inday. Nagmamadali. Gustong talsikin si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, siya yung knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Matindi, mga kababayan, yung mga pasabog na balita ngayon. Binulgar po ng anak ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na ngayon Chief Legal Counsel na ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Martin Andanar, yung dati pong Communication Secretary po ni Maudigs. Si Andanar daw po, mga kababayan, ang siyang nagpopondo dito sa mga pro-China vloggers. At yung pera na pinopondo po dito sa mga pro-China vloggers at anti-Marcos, yung mga naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos na mga vloggers na dati pro-BBM noon, si Martin Andanar daw po ang nagpopondo at yung pera galing sa China. Ito ngayon, mga kababayan, ang banner story ng Politico News. Bata ng Beijing, Enrile's daughter. Andanar, funding anti-Marcos vloggers using China money. Yan po, mga kababayan, yung anak ni Enrile. Si Katrina Ponce Enrile. Siya po yung CESA Administrator and CEO. Yung Cagayan Economic Zone Authority. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, ang sisipag ng mga pro-China vloggers na siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi sumasang-ayon doon sa foreign policy na tinatahak noon ng kanilang patron na si Digong. So ever since, mga kababayan, tama pala yung ating tama yung ating hinala at yung mga nababasa natin na mga articles na yung China ay talagang nangingialam sa mga bansa tulad ng Pilipinas at nag-i-employ sila ng mga propagandista ay talagang totoo. Ito po yung ito po ngayon ang laman ng balita. Si Martin Andanar po, matapos na mawala sa gobyerno, kasi siyempre nagtapos na yung turno ng dating Pangulong Digong. Nagtrabaho na po doon sa Beijing, China. Ito po. Kailan ito? September 18, 2023. From Manila to Beijing, Martin Andanar goes global as CGTN's news anchor. Yan po. Kita ninyo? CGTN News anchor na siya, mga kababayan. Bata na ng Beijing po. At siyang nagpupondo daw, sabi ni Katrina Ponce Enrile, ng mga anti-Marcos vloggers using China money. Kaya pala na niya, Mr. Maravillas, yung Armed Forces of the Philippines, si General Romeo Browner, order na ngayon sa kanyang mga sundalo na bantayan doon sa Davao Region. Baka niya mapasok ng mga infiltrators. Ano kaya niya, Mr. Maravillas, ang connection nito dito sa secessionist movement na biglang lumitaw? Baka niya, Mr. Maravillas, pati yung secessionist movement may pondo din galing sa China. Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Kaya nga, agad-agad, mga kababayan, na nagpalabas ng mga statements. Yung ating mga opisyal, una yung mga senador, congressmen, gobernador galing Mindanao. Then yung ating National Security Advisor. Then ngayon, mga kababayan, pati yung ating Department of National Defense. Si Secretary Gibo, mamaya ibigay ko po sa inyo yung mga kwento
yung detalye na mga kwentong ito. At pati yung mga officials ng League of Cities and Provinces of the Philippines po, League of Cities of the Philippines, nagpaabot na rin po ng kanilang pagkontra dito sa gustong mangyari ng dating Pangulong Digong. Yan po. LCP opposes ex-President Duterte's call for separate Mindanao. Ito sige po, DND chief vows to protect sovereignty amid secession threats. Malamang anya, Mr. Maravillas, yung hula mo na baka may pundo po na dumadaloy para guluhin ang Pilipinas ay talagang malamang totoo niya, Mr. Maravillas. Malamang po. At ngayon nag-intensify po, mga kababayan, yung cyber attacks. At na-trace po na yung location ng cyber attacks galing pong China. Yan po mga balita ngayon, no? Na hacking attempts alarming and outraging, sabi po ni Senadora Grace po. Sabi ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez, kailangan nating labanan. Romualdez calls for DICT briefing on cyber attacks. Sabi po ni House Secretary Velasco, millions of attempts from hackers to deface House website. Ina-target ngayon po yung Congress. Kanina lang breaking news, mga kababayan, na may bomb threat sa Kongreso. Kaya po, mga kababayan, pinaigpit yung security. Sabay-sabay na po na umaatake yung mga kampo ng China. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Talaga niyang kailangan natin na mag-unite, magkaisa tayo rito. We have to reject these politicians na malamang pinupunduhan na mga kababayan ng China. Yun na nga po yung sinasabi ko po sa inyo, mga kababayan, na mag-ingat po tayo sa pagpipili ng magiging mga leaders natin. Papalapit na yung midterm election. Yung iba dyan tatakbo pagka-senador. At lalo na po sa 2028, yung mga sympathizers ng China dito po, na mga politikos, malamang sasahod po. Although it is illegal, bawal po yung foreign funding. Pero maraming paraan po. Pwede bagang padaanin sa mga local businessmen. At may alam nga tayo na isang politiko pabalik-balik na doon. Parang kilala ko niya, Mr. Maravillas, siya na pabalik-balik sa China. Kilalang kilala po ninyo. Sige nga, andaldal sa sa media po. At may sariling YouTube channel din. At sabi, tatakbo uli sa pagkasenador, mga kababayan. So, masyadong delikado. Mag-ingat po tayo. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story. Kasi, ang sabi, pati po si Pacquiao, naisip na rin na tumakbo, mga kababayan. Di ba si Pacquiao, may yung istasyon, nakipag-collab na rin sa China. Kaya lang, I think hindi na matutuloy. Iyon na nabulgar doon sa Congress. May plano daw na tumakbo, mga kababayan, sa pagkasenador din. Gagayahin daw si Joel Villanueva. May himala. Kibuloy, Mals 2025 senatorial run. Talaga niya, Mr. Maravillas, matindi yung mga pasabog na balita mo ngayon. Matindi po yung mga lumalabas na balita ngayon. But before ko ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Sa ating mga Marcos loyalist po na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para malabanan natin ang fake news ng mga dilawang DDS, lalo na po yung mga funded ng China. Di ba?
Wag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills dito sa amin, sa Albay, PLDT, etc. Maski saan po ninyo plano na mag-travel, pwede kayo magpa-online booking dito sa amin. Pati sa hotel po, may bayad center na rin po kami at saka may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Ganco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. At saka may bagong parada kami po. Galing Korea ito na binibenta. Whitening po siya. Ayan po, negosyo siya ng aking anak na architect, si Architect Chris Maravillas. Tingnan ninyo yung pagkakaiba before and now. Eye Glow Serum. 3 times effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiretso na lang po kayo sa FB account niya para sa inyong mga inquiries. Ito rin, mga kababayan, Firmax cream. Mainam po ito sa paninigas ng mga kasukasuan. Pinapahid lang sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry, ning sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos anya Mr. Maravilla. So gusto na namin anya na malaman itong sinasabi mo na si Martin Andanar pala, dating communication secretary ni Digo, ay siyang nagpupundo dito sa mga anti-Marcos vloggers at yung pera galing sa China. Ayan po, mga kababayan, nagsabi dito sa Politico News. Bata ng Beijing Enrile's daughter. Sinabi niya na si Andanar funding anti-Marcos vloggers daw. Ang pera galing sa China. So ayan po si Katrina Enrile. So sabi diyan, the daughter of Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile has accused former Communication Secretary Martin Andanar of funding bloggers critical of the Marcos administration using money from China. The daughter of Chief Presidential Counsel Juan Ponce Enrile, na siya ring Cagayan Economic Zone Authority Administrator and Chief Executive Officer, pinangalanan po itong si Andanar na nasa likod ng mga vloggers. She warned the public against believing the propaganda of vloggers like Maharlika and Sasrogando Sasot. Sabi na, mga kababayan, booking niya, Mr. Maravillas. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is not based in Beijing. He is not based in Beijing. Andanar, who also served as spokesman of former President Duterte, is currently a news anchor for the state-run China Global Television Network or CGTN. Katrina Enrile said people should be aware that Maharlika and Sasot have ulterior motives in criticizing the administration. You want to continue listening to the rants? Go ahead. I'm just telling you,
They're being paid from China, sabi po ni Katrina Enrile. Matindihan niya pala, Mr. Maravillas. Matindi po. Itong si Martin Andanar po, kinuha na po ng CGTN. Yan, from Manila to Beijing, Martin Andanar goes global as CGTN's news anchor. Medyo mali yung pakasulat ng balita doon sa Politico News. Nais natin Beijing. Nasa Beijing po siya. Noon pa, nakikipag sabuatan. Nakikipag-collab na siya, mga kababayan sa Beijing. Ito yung balita, mga kababayan, 2017, report ng PNA, Philippine News Agency, PNA.gov. Andanar 6 media collab, boast in China visit. Alagaan niya, Mr. Maravillas, prinadjik tayo ng China. Prinadjik po. Kaya nga, noon pang kampanya, mga kababayan, talagang sinisiraan na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung inclination ng ating Bongbong Marcos ay hindi ipagpatuloy yung ginagawa po ni Digong na pinaaboso po yung Beijing. Gusto na pong gawing province tayo. At malamang itong secessionist movement, mga kababayan, may hand din ang China. Gusto tayo talagang i-destabilize, guluhin ang Pilipinas para humina po tayo at makapag-take advantage sila dito po sa West Philippine Sea. Kaya nga po, hindi kayo nakakalata na at this early, grabe po ang pagmamahal nila sa politika. Sinimulan agad yung pamumulitika po. Gusto nang iupo si Inday. Nagmamadali, gustong talsikin si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez, mga kababayan, siya yung knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong. Siya yung shield sa Congress. Kasi pag wala si Martin, yung panawagan, di ba, ni Roque, palitan daw, nananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na palitan si si Speaker Martin Romualdez as Speaker of the House. Alam na ang motibo po. Malamang sa kumpas ni Xi Jinping. Kasi si Martin Romualdez po, siya yung proteksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos laban sa any attempt of impeachment. Tama po yung ating mga analysis. Yan po ang rason kung bakit ayaw tantanan nitong mga vloggers, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ng paninira. Yung issue po sa pulburon, na pati si Inday nakisali, si Pulong, si Baste ba yun? Si Pulong, yung nagregalo sa kanyang tatay. Tapos sinabi sinabi ni Digong sa papresko niya, wala man anyang video. You see? Pagkatapos, after several weeks, ayun, umatake na ng todo-todo. That was, last Sunday po. Yung matinding pag-atake ni Digong sa ating Pangulong Bongbong Marcos na tinawag na bangag at may presidentean niya tayong adik. Then the next day, nananawagan na ng sinusulong na yung secessionist movement. Gusto nang iwala yung Mindanao. Nasabi ng ganyang kaibigan na si Ramon Tulfo, journalist na si Montulfo, napanood ko niya si Digong para niyang wala sa sarili. You see? So ito mga kababayan, yung payag ni Katrina Ponce Enrile. I-play ko po. Pakinggan po ninyo. Hindi ko lang isintro po sa kanyang mukha para hindi po baka ma-restrict po tayo. Basta yan siya. Yan i-play ko po. Pakinggan ninyo. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is not based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When
another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. It's usually the people in power. Sila parating binabato, di ba? There was never a president here that was truly loved. Being on the top, isang mali mo lang, upunahin. Pero lahat ng magandang ginawa mo, kinakalimutan. So yun mga kababayan, malinaw pa, dalawang vlogger yung pinangalanan ni Katrina Ponce Enrile na siguro some of my viewers dito po ay nanonood sa kanila. Ang pinangalanan po, si Maharlika. Si Maharlika ngayon, sabi, may nag-share sa atin ng information, may nagkaso na sa kanyang cyber libel doon mismo sa Amerika. At saka si Sasot, si Mr. Sasot mga kababayan. Ang expose po, ang nagsabi, si Katrina Ponce Enrile. Ayan po, anak ni Juan Ponce Enrile, Chief Presidential Legal Advisor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya niya walang tigil sila sa paninira. Araw-araw po. Yun na lang po, mga kababayan, ang laman ng kanilang mga videos. Lahat po mga marites. Kung ano-ano mga theories, chismis. Di ano-ano yun, Mr. Maravillas, na sinasabi mo na pati yung Kongreso ay gusto nang i-hack at yung cyber attacks ay na-trace ng mga experts somewhere. Yung location po, China. O ito po, pati yung ating Speaker of the House ay na-alarm. Sabi diyan, kailangan nating labanan. Romualdez calls for the ICT briefing on cyber attacks. Sa ating mga websites po, purportedly by Chinese hackers. Tumindi po yung atake ng mga Chinese sa atin. Hindi lang yung mga kanilang bullying na ginagawa po dito sa West Philippine Sea. Kaya matindi po yung yung past administration na inalaw po yung mga telecommunications company, yung telecommunication company na pag-ari ng China, pinaintulutan po na maglagay ng mga cell sites sa mga kampo ng militar. Delikado po talaga yon. Pinaimbestigahan na ito ng Congress noon, pero parang wala din nangyari. I think kailangan ng seryosohin ito ngayon, mga kababayan, with these developments ng mga cyber attacks. So yun ang ating knight in shining armor ng ating Pangulong Bongbong, si Martin Romualdez. So nagpatawag siya ng urgent meeting with the Department of Communications, Information and Communications Technology. So sabi niya, I express deep concern regarding the recent cybersecurity breaches in government agencies as reported by the DICT. The revelation niya that hackers suspected to be operating from China have infiltrated the email systems and internal websites of various government agencies is a matter of national security and public interest, sabi po ni Romualdez. The fact that these breaches have targeted critical domains such as cabsec.gov.ph, coastguard.gov.ph, cbprd.congress.gov.ph, dict.gov.ph, doj.gov.ph, and ncws.gov.ph, in addition to the private domain of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., signifies a dire need for an immediate and comprehensive response. Sabi po ng speaker, pati pala yung pribadong domain ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tinarget ng mga hackers galing po sa China. Ganon katindi po, ganon kapiligroso. Kaya po, naisip na ni Katrina Ponce Enrile na ibulgar kung sino yung mga kasabwat dito
sa Pilipinas ng China sa mga attacks against the President, mga propaganda po, na ang sabi niya, pinupunduhan po ng China mismo. At si Martin Andanar, ang sabi, nasa likod. Yung dating communication secretary ni Mau Diggs, yung una pong inatake ng mga hackers, yung sa Overseas Workers and Welfare Administration. So sabi po rito, to this Romualdez said, hindi natin ito dapat palampasin at kailangan nating labanan. In light of these alarming developments, I am calling anya on the DICT and other concerned agencies na mag-conduct ng thorough briefing sa Congress. Itong briefing anya should focus on the nature and extent of these cyber attacks, the current measures in place to prevent future incidents, and strategies for enhancing our cybersecurity infrastructure. Romualdez underscored the importance of holding such briefing in an open hearing. Importante anya yung transparency in this matter as it affects not just the integrity of our government's digital infrastructure but also the safety and privacy ng ating mga kababayan. This incident anya reminds us of the urgent need to strengthen our cybersecurity policies and protocols. We must ensure that our national cybersecurity strategies anya are robust enough to withstand such attacks at para makapag-adapt anya tayo to the evolving digital landscape. Sabi ng ating magiting na successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat man talaga po si Martin Romualdez. Kasi pag hindi si Martin Romualdez po ang maging successor, baka maging province na tayo ng China. Ang tinatarget na ngayon, yung Congress, millions of attempts, sabi rito, from hackers to deface House website. Sabi po ni House Secretary Velasco. Yan po yung sabi niya sa interview ng media. Sabi niya, we are not so happy with these attacks on this website. According to our IT group, there have been, I don't know if I will believe them, but millions of attempts to deface, to hack our data. So there is really a cyber threat against the House of Representatives, sabi po ni Velasco. Not just the website, but the data. The data we have to protect. Talaga niya yung mga barkada niya ni fentanyl, sabi ng mga viewers natin. Hindi na niya fentamaw Mr. Maravillas, tawagin mo na lang na fentagong. Parang Pentagon yung dating po, kung fentagong. Para niya madali ma-identify. They're working overtime, mga kababayan, para durugin po tayo, yung ating gobyerno. I-discarril, mga kababayan, yung operations ng ating gobyerno. So, ang critical po, yung mga websites na may relasyon po sa ating national security. So, tulad ng sinabi ko po, mga kababayan, isip-isip po tayo, lalo't papalapit na yung eleksyon. Paano yan niya, Mr. Maravilla? Si Pacquiao pala niya, may planong tumakbo pagka senador. May plano po. Sabi rito sa balita, may himala. Kibuloy, Mals 2025 senatorial run. Sa kabaga niya, Mr. Maravilla, wala man problema kung wala man siyang disqualification, hindi pa man siya convicted doon sa mga karumal-dumal na yung iniimbestigahan po ni Senator Risa Ontiveros. So, pwede pa man siyang kumandidato basta't walang disqualification po. At tayo naman po yung magdidetermine kung siya papasok sa Senado. Di ba? So, sabi rito, yung possible run sa 2025 ay dahil na-inspire siya kay Senator Joel Villanueva's success. GIL po si Joel Villanueva eh. So yung kanyang potential Senate bid is seen as a strategy daw to gain immunity from US sex trafficking charges and to support former President Duterte's political ambitions.
Talaga niya, Mr. Maravillas, mga pang sarili lang yung iniisip ng mga taong ito para sa kanilang proteksyon. Ganon din po yung move ni ng kanyang kaibigan na si Mau Diggs. Kaya gusto niyang iwala yung Mindanao dahil po sa issue ng ICC. So sabi diyan, despite being nowhere near the range of possible winners in early voter preference surveys, the self-proclaimed appointed son of God is supposedly upbeat about his chances of winning the midterm polls. Yan mga kababayan, kasi yung pinagmamalaki ni Pacquiao, yung sabi, around 4 million members niya at patuloy pang dumarami na mga followers. So, magiging exciting pag ganon mga kababayan yung 2025 midterm elections. Pero niya, Mr. Maravillas, kumusta na yung proposal ni Diggs na Independent Mindanao? Lalo po dumami yung mga nagpalabas ng opposition po. Ayan LCP opposes ex-President Duterte's call for separate Mindanao. Sino man magugusto na mga kababayan na yung Luzon, Visayas, and Mindanao gustong i-dismember ni Digong. So sabi po ng LCP, League of Cities of the Philippines, division niya is the Philippines' greatest enemy. Yan yung sabi ni LCP President and Cebu City Mayor Michael Rama as he backed the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos call for a united nation. So sabi niya, the League supports the duly constituted authority and remains steadfast in upholding the Constitution. We must continue to be guided by selfless service, a hallmark of genuine public servants. Our strength as a nation lies in our ability to rise above partisanship and self-interest. Our nemesis is a divided nation. So, sinupalpal ng mga mayors ng mga lungsod sa buong bansa yung gustong mangyari mga kababayan ni Mau Diggs na iwala yung Mindanao to the rest of the Philippines. Ngayon, dumagdag pa yung mga Mindanao leaders na kumontra kay Digong. Ayan po. More Mindanao leaders express support for a united Philippines. Provincial governments of Maguindanao del Sur and Sultan Kudarat stand firm for a united Philippines. Yan po sabi ni Maguindanao del Sur, Governor by Mariam Sangki, Mangudadato. We affirm that secession is not the answer to Mindanao's concern. We turn down any call or movement that aims to destabilize our government and eventually that would divide our nation, much the movement that would separate Mindanao with our beloved country, the Philippines. We are for one in United Philippines. So from President po, si Digong naging destabilizer. You see? Sabi naman po ni Governor Dato Pax Ali Mangudadato, Sultan Kudarat, Mindanao's concern should be resolved without pursuing secession. Such division would infringe the fundamental doctrines of our Constitution. It would disrupt the interconnected productivity of Luzon, Visayas, and Mindanao that has long sustained our national economy and risked fracturing the foundation of our unity and national stability. Nakita ninyo? Sinoplak mga kababayan ng mga local officials, provincial and city officials. Yung naging pahayag ni Digong. Nagpalabas na rin po ng statement yung ating DND Secretary. Sabi dito, DND Chief vows to protect sovereignty amid secession threats. We will strictly enforce the country's sovereignty, joining the chorus of a security official pledging to defend the nation following secessionist threats made by former President Digong. Sabi po ni Gibo, the mandate of the Department of National Defense is to secure the sovereignty of the state and integrity of the national territory as enshrined in the Constitution. We will
We will strictly enforce this mandate, whether externally or internally. O ngayon, biglang nag-react po yung Presidential Legal Counsel din ni Digong na si Pilikitot, Panelo pala. Ang Pilikitot niya, parang palito. Tinatawag ito si Kabayan ng mga critics niyang si Palito. Panelo po, Panelo. Overreacting niya? You are niya overreacting too much. Sabi ni Panelo. An overreacting po, yung amo mo. O diba? At lahat ng kanyang mga anak, overreacting. Hindi man nga hindi man inaaway. Nagsimula lang doon sa confidential funds. Ito na napunta na sa secessionist movement. Doon lang to, mga kababayan, nagsimula. Ay doon pala sa attempt ni Hilugarsi. Doon nagsimula, mga kababayan. Napunta na sa dismember ng ating bansa. Kayo yung nag-overreact. Tapos babalik na din ni Panelo yung ating administrasyon po. Yan po. Sa itsura lang po ni Panelo, ito yung overacting. Di ba? Sobra yung facial expression niya. So sabi rito sa balita, government officials who vowed to crush any secessionist movements in Mindanao are simply overreacting. Panelo was visibly annoyed by first comments about threats to seize Duterte. May ganun ba? Parang sumubra po. Yung mga sundalo po ay pinag-ready lang po for possible infiltration doon sa Davao Region. Yun pa man lang po, wala mang utos to seize Duterte. Pag siguro, finailan siya ng kaso, bira niya Mr. Maravillas, bakang ibig sabihin ni Panelo, yung sa ICC, tapos na daw yung sa ICC. Baka at any time, mga kababayan, magpalabas na po ng warrant of arrest. Pero anya Mr. Maravillas, di ba sabi ni Solgen, hindi makikipag-cooperate yung ating gobyerno? Depende po sa behavior. Analysis ko man lang po, hindi man po ako parte ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Supporter lang po tayo. Journalist, vlogger, supporter. Pero sa tingin ko lang po, pag hindi mag-behave talaga, malamang yun ang abutin eh. Di ba? Lalo't may mga nagpaplano na po na mag-file ng kaso na secession, rebellion, inciting to rebellion. Di ba yun ang mga lumalabas sa mga interviews ngayon? Gusto ng filean po ng kaso, ito pong si Digong, pati si Alvarez, gusto na pong i-expel nga. Pinapa-imbestigahan na sa Kongreso. At pag napatunayan po, malamang ma-expel, patalsikin siya as member of the Congress. So sabi rito, he defended the former president proposal to separate Mindanao for the rest of the Philippines. He believes the former leader's pronouncement was merely a suggestion. Papalusot na naman po. Para niya Mr. Maravillas yung threat doon sa ACT Party List representative. Yung latest pala po, mamay ibigay ko po sa inyo. May legal actions na ginagawa uli si ACT Party List Representative Castro. So sabi ni Panelo, to those who are saying this, you are overreacting. OA. What are you going to crush? What are you going to crush? What secession are you talking about? The secession that is being articulated by the former president is just an idea. Kaya nga po, ang lahat man na rebellion nagsisimula sa idea. Di ba? Sa plano, ang sinasabi lang ng ating mga security officials, pag itinuloy-tuloy niya yan, action. Yung ating gobyerno, resolutely, dodorogin kayo
kung kayo ay hindi titigil, kailan pa action yung ating gobyerno? Pag nakagalaw na kayo, hindi papayag yung ating gobyerno na maulit yung mga secessionist movement noon. Ang dami pong namatay dyan sa Mindanao. Ngayon yung mga secessionist movement nakipagkasundo na sa ating gobyerno. Kayo na naman yung nagsisimula. It is annoying because those who are speaking are former cabinet members of President Duterte. You are all too eager to please Malacanang. While Fanilo did not name a former cabinet member, it was National Security Advisor Eduardo Año had warned that the government would not hesitate to use force to quell any attempts to divide the nation. Año served as Secretary of the Department of Interior and Local Government from 2018 to 2022 during the term of Duterte. Kahit na po, yan ang mga professionals na hindi po ako mo naging opisyal siya ng dating administrasyon, yung dating opisyal na nag-appoint sa kanya, pero gumagawa ng labag sa ating konstitusyon, hindi na siya aaksyon. Di ba? Kasi may utang na loob. Hindi dapat ganon. Ang loyalty should be to our constitution and to the chain of command. Ang chain of command ngayon, Commander-in-Chief, ay yung ating Pangulong ganun lang po. Yan ang mga professional soldiers. Hindi tulad ninyo. Palibasa, hindi man kayo sundalo. Di ba? Hindi maaari po. Isa siyang paglabag sa ating konstitusyon. He will be committing a crime, sabi po ng mga legal experts. Kahit nga po yung mga pinagsasabi niya during the so-called prayer rally na punong-puno ng pagmumura. Sabi ng mga legal experts, pwede siyang kasuhan doon. Kaya lang, hindi gano'n ang ating Pangulong Bongbong. Ito na si Franz Castro, mga kababayan. Sabi rito, Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro files a petition to review to annul the dismissal of her complaint against former President Rodrigo Duterte at the Department of Justice. Pinapa-review po. Anyway, yun man lang po, mga kababayan. Napaba yung ating kwentuhan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.